Kakarating lang namin sa isa sa pinakamagagandang islang, walang tao, at sa 3 araw, mabubuhay kami sa mahuhuli lang namin. Kung wala, magugutom kami. Layunin naming marating ang Virgin Islands, isa sa pinakaliblib at malilinis na isla sa mundo na tanging mga tunay na halimaw lang ang naroon. Nagka-camping kami sa isang grupo ng isla ng 3 araw at may 3 layunin. Una, makahuli ng sapat na pagkain para mabuhay. Kakayanin namin ang anumang pagsubok ng kalikasan at mararating ang Virgin Islands. Ang una kong prioridad dito ay makahanap ng pagkain at matibay ang grupo namin. Pero buti na lang, kilalang kilala ng mga kasama ko ang mga katubigan dito. Mga lokal sila at mula pagkabata pa lang ay nag-e-explore na sila sa mga isla dito. Ipakikilala ko sa inyo ang Papua One Hunters. Kami sina Andre, ang aking kaibigan Marco at kami sina Andre. Mga tol, kailangan ko tulong niya sa mga susunod na araw. Sana makahanap tayo ng pagkain, ayos ba? Oo. Anong klaseng isda ang makukuha natin dito? Anong klaseng isda ang pwede nating asahan? Tanige. Tanig? Tuna. Tuna? Kahit ano mga pare, kailangan natin ng pagkain. Kung hindi, magugutom tayo. Kaya siguraduhin makahanap kayo ng masarap na pagkain para sa atin, ha? Sige, ang mga pare ang gagabay sa akin, mga tol, papunta sa mga pinakamatitinding isla. Sana makahuli tayo ng astig na isda. Plano nating marating ang pinakamalayong Virgin Islands. Manatili kayo dahil may kakaibang teknik ang mga lokal na pare. Panahon ng pumunta sa gubat, kumuha ng pagkain parang ginto. Dahil may naisip na kakaibang tradisyonal na putahe ang mga lokal na pare para sa akin mamaya. Grabe mga tol, tignan niyo to. May crocodile fish na may maliit na isda sa bibig. Tingnan nyo, ang longtong na to. Kita nyo? May isa pa siyang isda sa bibig. Ayan, binitawan na niya. Tingnan nyo. Isda yan, stig. Subukan natin mahuli. Hoy! Mukhang maganda yan. Sana makapaglayag tayo sa mga tubig na to at makakuha ng pagkain. Tara na! Iwan muna sila sa likod ng isla at tingnan ang tubig. Parang kulay Gatorade na asul. Wow! Isa ito sa pinakamalinaw na tubig na nakita ko. Parang eksena sa Tarzan. Sobrang lupit. Naghahanap tayo ng malalaking istruktura kung saan tumatambay ang mga isda. Tol, lumilipat sila sa iba't ibang istruktura at sana mahuli natin para may pagkain tayo. Sa totoo lang, hahabulin natin ang reef fish, mga pelagic. Pero tandaan, makakahuli tayo ng malaking isda sa dulo ng hamon na to. Yan ang plano natin. Pero dito, mahirap talagang hindi na gumiti at namnamin ng lahat. Ang galing talaga pare. Ano kaya itsura sa dulo ng video kapag narating ang tuktok ng mga isla na di pa napupuntahan? Ganitong lugar ang hinahanap natin mga tol. Ito na ba ang pwesto natin, kuya? Oo, tayo na to. Mukhang sobrang linaw ng tubig. Tara, pasok na tayo sa tubig ha. Tara na.
Lumabas talaga yung sibat. Tignan mo yan, tumagos ng kalahati. Swerte tayo at nakuha natin yon. Woohoo! Kakakita lang natin ang gandang Spanish mackerel. Tignan mo, kulay niya. Siguradong chewy. Tagumpay tayo, baby. Sasakay tayo sa bangka at babalik sa ila sa likod ko. Masarap ang kakainin natin ngayong gabi. Tara na, nakahuli tayo ng mga astig na isda, mga tol. Meron tayong maliit na jobfish dito, may maliit na cod at maliit na mackerel dito. Ito ang pagkain namin dito sa isla. Gusto ko matutunan paano ito ginagawa ng mga kasama ko. May apoy na sila sa taas. Tara na! May nakuha ring ilang isda ang mga kasama ko. Sa'yo ba yung isda? Tingnan mo bro, pare may nakuha rin siyang magandang jobfish. Ang galing ng diskarte ng mga kasama ko sa isla, tol. Alam nila paano gamitin ang kalikasan para gawing masarap ang pagkain. Nananatili sila rito ng ilang linggo, sila rin ang kumukuha ng niyog, nanghuhuli ng isda at iba pa. Ganito ang simpleng buhay. Isla, good vibes lang. Sobrang gutom ko na, parang kaya kong kainin kahit ano. Kaya sisimulan na naming linisin to kasama ang lokal na tropa. Mamaya, kailangan nating marteo lang kampo at maghanda mga tol. Unang araw pa lang to. Mas titindi pa to simula ngayon. Lahat ng isda nasa likod lang. Diretso na ang tropa sa paglilinis. Kailangan nating tingnan to. Mabilis lang natapos ng mga tropa to. Tinanggal na nila lahat ng palikpik, nilinis, hinati sa dalawa. Diretso na tayo sa ibabaw ng apoy, tol. Habang nililinis namin ang isda, kinuha ng mga lokal na kasama ang kawayan, pinutol at hinugasan ito sa dagat. Lalagyan nila ito ng bigas at lalagyan din ng tubig sa loob. Ilalagay nila ito sa apoy para makagawa ng masarap na steamed na kanin. Ngayon ko lang ito nakita, ang astig bro. Binabalot niya yung mga dahon dito. Ipapasok niya ito diretso sa ibabaw at doon mismo steam ito sa loob. Inihanda na namin gamit ang rack na ito. Sana mapanatili nito ang init at singaw sa loob. Makikita mo ginawa niya, kumuha lang siya ng kahoy at inilatag para gawing magandang rack. Oo mga pare. Kasama natin ang mga taga Papua na tumulong maghanap ng isda. Kapatid, magaling ang ginawa mo dahil dinala mo kami sa mga isda. Anong tawag niya sa mackerel sa wika ninyo? Ingiri ba? Ingri. Ingri? Sa Papua, Ingri. Angry. Paborito ko. Paborito mo? Oo. Tara na kuya, nakuha ko yung paborito mong isda ngayon. Oo, nakuha ko yung paborito mo kuya. Tara na, niluto natin yung isda ng mga 15 minuto sa isang side. Babalik na rin natin agad at titingnan. Wow pare, ang ganda niyan mga tol. Sige, ilagay mo na. Mainit ang usapan sa komento. Mahal ko kayo mga tol, gusto ko kayong dalhin sa kampo para ipakita saan kami natutulog dito sa isla. May tent kami sa gitna ng isla, simple lang. Alis ka pare, meron din kaming inflatable na kutson. Madumi ang kutson na yan. Sino ba ang may alam sa nangyari sa kutson na yan? Ayoko na ring malaman. Unang isla pa lang namin ito at bukas may biyahe pa kami. Kailangan pa namin pumunta sa mas wild na isla at mula roon. Magandang pagkakataon ito para marating namin ang huling destinasyon kung saan nagtatambay ang malalaking halimaw. Isa sa pinaka-epikong araw namin kasama ang mga lokal dito na tumulong sa amin manghuli ng isda. Salamat mga tol, kayo ang nagpakita sa akin kung saan may isda. Sabay tayong kumain, binuksan na ng mga lalaki at perpektong lutong kanin ito. Kukuha tayo ng kanin at isda. Sige, kumuha na kayo ng kanin at isda, sabay tayong kumain. Uy, tayo dapat ang kakain nito. Relax lang. Ito ang saya, kami ng tropa, sabay kumakain sa isla. Mga pare, ito na ang pinakamaganda sa lahat. Salamat mga tol. Sobrang gutom mo pare. Bukas, may biyahe tayo papunta sa bagong grupo ng isla. Doon, magkakaroon tayo ng pagkakataon manghuli sa virgin ground sa ikatlong araw. Yun ang ultimate goal dahil malalaking isda, malilinis na bahura, at ilan sa pinakamalinis na baybayin ang makikita mo. Sige mga tol, halos ubos na ang lakas namin dito sa isla. Nandito na kami para sa gabi at papasok na sa mga tent. Kung may kakaibang mangyari, ipapaalam ko. Kung wala, magkikita tayo bukas na umaga para sa ikalawang araw. Excited na ako tol, malaking laban bukas, kita-kits! Ay naku, hindi maganda to. Umuulan na mga tol. Nabasa na ako dito sa tent.
Naku, mababasa talaga ako ngayong gabi. Hindi! Magandang umaga sa inyo mga pare. Safe nang sabihing parang nalukot na origami ang likod ko ngayon. Wasak na to. Pero ang good news, nandun pa rin ang bangka. Yan agad ang gusto mong makita pag sa bangka ka nagka-camp dito sa mga isla. Kapag nawala ang bangka na yon, patay tayo. Mas maayos pa ang tulog ko nun. Pero tingnan natin kung kumusta ang mga taga rito. Nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Huwag mo akong lokohin. Nakapagpahinga ka naman. Matindi ang hampas at nagbago ang kondisyon kagabi. Sana walang malakas na bagyo ngayon. Naiempake na ang kampo. Wala nang laman ngayon. Oras nang sumakay sa bangka at simula ng mahaba nating biyahe. Kailangan din nating maghanap ng makakain sa daan. Malaki ang haharapin natin, pero excited ako. Papasok na kami sa lagoon. Matindi ang binaanan namin channel at magaspang ang dagat. Kaya masaya ako makapagpahinga dito sa magandang lagoon. Mukhang ganitong klase ng lupa ay parang puno ng niyog. Hindi siya kasing luntian pero mas tropikal. Astig ang itsura. Kakarating lang namin sa lagon mga tol. Dito kami magka-camping sa ikalawang araw. Malinis ang tubig, may mga puno ng niyog at mga bakawan din sa taas. Parang santuaryo ito ng mga isda, mga tol. Dito pumupunta lahat ng isdang galing dagat. At dito sa mga bakawan na ito, dito talaga nangingitlog at nagpaparami ang mga isda. Dito lumalaki ang mga isda. Protektado sila dito at nagsisilbing nursery para lumakas sila bago pumunta sa malalim na dagat. Kailangan nating kumain ng masarap at sapat dahil bukas mas mahaba pa ang biyahe natin papunta sa pinaka-pristine. Mahaba na rin ang biyahe natin mga kaibigan. At tayong lahat mga lalaki, kailangan natin ng pampalakas. Sa tingin ko, ipapakita ng mga kasama natin ang ilang magagandang teknik. Siyempre, natutunan nila ito mula sa mga matatandang mangingisda o mga katulad noon. Gumawa sila ng rack na parang kagabi lang nating ginawa. Kapag bata pa ang niyog, may bula at matamis ito. Hiyan ang gusto natin. Sobrang lupit. Sa pag-akyat, ginagamit nila ang mga dahon ng niyog sa itaas bilang suporta at pinuputol ito gamit ang itak. Kaya yung mga lalaki, kapag nandito sila sa mga isla, ito na talaga ang iniinom nila, mga tol. Nabubuhay sila sa niyog at isda. Tagay kapatid, salamat sa pag-akyat. Tara na! Ang tamis, parang may bula, hindi ka panipaniwala. Walang anuman kapatid, kung mahulog ako sa punong yan, delikado ako, kaya ipaubaya ko na lang sa mga bata. Sila ang eksperto, salamat. Para makuha lahat ng laman nito, ginagamit nila ang balat ng niyog sa labas at gagawa sila ng parang kutsara, tapos huhukayin nila ang laman sa ilalim. Tapos isasandok nila palabas, at pagkatapos, ang matitira na lang ay itong napakagandang laman. Nagbasag kami ng niyog at tuwang-tuwa kami, pero may misyon pa. Wala pa kaming hapunan. Panahon ng lisanin ng isla para maghanap ng makakain. Ayos na kampo namin mga tol. Mamaya ipapakita namin sa inyo. Kinuha na rin namin mga spear gun para makakuha ng hapunan ngayong gabi. Ano sa tingin mo kapatid? Tara, kumuha tayo ng isda. Tanige. Tanige ang gusto niya. Sige, kukuha tayo ng tanige. Tara, alis na.
Grabe yon! Hawak ko lang ang GoPro, tapos bumalik na agad sila sa pagsisid. Isa to sa pinaka-espesyal naming araw sa pagsisid at may magaganda kaming huling isda sa bahura. Pare, may ilan dito ngayon ko lang nahuli sa buong buhay ko. Tingnan nyo! Tinatawag namin itong sail fin snapper dahil may palikpik sila sa likod na parang hinihila pag yumalamoy. Kakaiba rin ang ulo nito. Nakakuha rin kami ng midnight snapper na dito talaga sa ganitong tropical na tubig nakatira. May maliwanag silang dilaw na mata na tumutulong makita sa dilim kaya nakakakain sila sa gabi at may kakaibang kulay sa muka. Nakuha natin ang astig na isdang ito. Mahaba ang ilong niya kaya tinawag siyang long-nosed emperor. Ginagamit niya ito para maghanap ng hipon, crustaceans at iba pang bagay sa buhangin. Ngayon lang ako nakahuli ng ganito. Sana bukas makarating na tayo sa Virgin Islands at makakain ng masarap. At bukas, magwawala ng lahat dahil maghahanap tayo ng mga halimaw. Bagong teritoryo ito, mga bahagi ng mundo na hindi pa napupuntahan ng tao. Ang apoy dito sa mga isla. Bro! Ayos, tol! Mga puno ng niyog, asul na tubig, mga apoy. Ito ang dahilan bakit natin ito ginagawa. Camping sa isla. Baka nagluluto siya ngayon. O mga pare, ang daming lamok at niknik dito sa isla. Sana mapaalis natin ang mga insekto gamit ang usok para makatulog tayo ng maayos. Inihahanda na ang hapunan. May niluluto kaming piraso ng karne na binalot sa tin foil. Nilagyan ng kaunting asin at paminta, konting pampalasa. Sobrang simple lang dito. Oo, sinuot ko ng wetsuit ko kasi grabe akong kinakagat ng mga lamok dito. Eto na ang maganda naming isda. Pagod na ang tropa ngayon. Grabe ang naging bubugan namin. Kakainin na namin to. Maganda naming sailfin snapper. May konting karne. Tara, kain na! Sobrang lambot at sobrang sarap nito. Ang sarap ng mainit na pagkain. Sigurado maganda to at ito ang magbibigay ng lakas na kailangan natin para tumawid bukas papuntang Virgin Islands. Salamat sa araw na to mga tropa. Salamat, tol. Ikalawang gabi na at naitayo na ang kampo. Malaking araw bukas. Kita-kits maaga para sa ikatlong araw, pinakasting ito. Kita-kits bukas. Magandang umaga sa inyo mga tol. Nagising na kami at medyo mahirap ang tulog namin kagabi. Natulog talaga ako na suot pa rin ang pang-itaas ng wetsuit ko. Pero nandito na ang huling araw. Mukhang may malalakas na bagyong paparating. Mga tol, pupunta tayo ngayon sa Virgin Islands. Ikatlong araw na at malaking araw ito para sa atin. Malapit na tayo makarating sa mga lugar na sa tingin ko ay ilan sa pinakabaliw na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ilalagay na natin ang gamit sa bangka at magsisimula na maglayag papunta sa abot-tanaw. Malaking laban ang haharapin natin ngayon. Woo! Nakarating na tayo, baby. Tignan mo to. Woohoo! Nasa mga isla na tayo kung saan natutupad ang pangarap. Grabe, ito na yata ang pinakamalinaw na tubig na nakita ko. Grabe, ito ang dahilan ng 3 araw nating paglalakbay mga kaibigan. Tingnan niyo ang tubig dito. Parang napakalaking swimming pool. Ito na ang ilan sa pinakamalinaw na tubig na nakita ko sa buhay ko dito sa Virgin Islands. Nandito na tayo sa Virgin Islands mga kaibigan. Matapos ang 3 araw ng paglalakbay, narito na tayo. Tingnan nyo ang kalagayan dito. Turkesa ang tubig, mapuputing dalampasigan at mga puno ng palma. At grabe ito pare. Dito nakatira ang pinakamalalaking hayop mga tol na hindi pa naabot ng tao o natural na epekto. Hindi ko pa naranasan makarating dito sa buong buhay ko. Ngayon, dapat may espesyal para rito. Alamin na ang mangyayari.
Kailangan natin ng lahat ng enerhiya at pampalakas na makukuha natin ngayon mga tol. Kasi mukhang may mga bagay tayo makikitang nakakabaliw. Quick Revive! Diretso na natin to. Pag ininom natin, dadagdag lakas natin, baka makatulong, makakuha ng halimaw. Tara na! Parang nabuhay ulit tayo, baby, at ganado na. Virgin Islands. May malaking isda paparating. Ang lupit ng lugar na to. Sobrang puro buhangin at alat ako. May mga baby shark dito sa dalampasigan. Kita mo sila? Tingnan mo. Maliit na baby shark. Kita mo siya? Ang ganda ng kalikasan dito. Huwag mag-alala. Sa tingin ko, makakakita tayo ng malalaking halimaw. Kailangan natin ng mas maraming oras sa tubig. Kailangan nating maging matyaga. At kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon para makakita ng isa sa mga tunay na halimaw ng karagatan. Panahon na para pumasok tayo sa tubig at maghanap ng mga higante. Tara na! Ang linaw ng tubig mga pare at ang daming pain sa paligid. Panahon na para tayo umalis.
Mga pare, nagawa na natin, baby. Tignan nyo yan. Nakakuha tayo ng dogtooth tuna dito sa mga isla. Ito ang dahilan ng pagpunta natin, mga pare. 3 araw tayo naglakbay at ngayon may nakuha tayong dambuhalang isda mula sa kailaliman. Nakita nyo, may sunod-sunod na dumaraan ang mga dogtooth tuna. Sobrang wild. Yung gamit ko, napilipit parang upo ang natutupi dahil sa malaking doggy na yon. Binarel ko siya. Yung isda, lumusot talaga pababa sa ilalim ng korales. Inayos namin yung baras at natapos din namin to. Magkakaroon tayo ng astig na luto-luto kasama ang lokal na tropa. Hindi ito posible sa isla kung wala sila. Kaya simulan na natin. Tara na! Kita mo, handa na ang mga tropa. Nagdagdag sila ng kahoy sa apoy. Oh, pare! Uy! Oh, mga tropa! Mga tol, ang layo ng nilakbay natin at para lang sa isdang ito dito. At gusto ko sabihin sa inyo kung bakit. Ito ay isang dogtooth tuna at masasabi nating isa sa pinakamahirap labanan na isda sa dagat. Sira talaga ng mga ito gamit mo. Kita nyo, pinaputok ko baril, pinaikot ako ng isda sa bahura, naliko sibat ko, wasak na yon. Sila lang ang tuna na may ngipin, mga tol. Malalaki ang panga at hari sila ng bahura. Malalakay ang mata nila, kaya sa gabi lang sila lumalabas at nakakakita ng liwanag para makahuli ng maraming isda. Mga tol, puro kalamnan at sobrang lakas talaga nila. Hindi mo sila mapipigilan. Siguro ito na ang hari ng karagatan at nagawa na natin ito. Nakakuha tayo ng dambuhalang tuna at nagluluto na tayo sa apoy. Meron akong malaking piraso ng kahoy. Itutuhog ko ito sa tuna natin at ito ang magsisilbing panghawak habang iniihaw sa apoy. Idadaan ko ito palabas sa bibig niya. Ganun lang. Nakakatawa at puno ito ng laman. Sige na, ayan na. Ayos, naituhog na natin hanggang dulo. Kami ng mga lokal na lalaki, ilalagay na namin siya. Woo! Nagawa na natin, baby. May dambuhalang tuna sa apoy. Mga 20-30 minuto tayo maghihintay dito dahil malaki ang isda. Pagkatapos, aalisin natin ito at ipapamahagi sa lahat ng lokal na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito dito sa mga isla. Malalaking apoy, malalaking isda, at napakasaya ng samahan natin, baby. Tara na! Ang sarap niyan, pare! Woohoo! Mga tol, sana gutom kayo. Gutom ba kayo? Oh, may dambuhalang tuna sa harap ko, inihaw sa apoy. Hindi na ako makapaghintay. Tatanggal tayo rito ng isang malaking piraso. May bloodline sa gitna kaya ayaw natin kainin yon. Kukunin lang natin ang magagandang piraso at himay sa labas. Kainin na natin, baby. Mainit, mausok at ang sarap, pare. Tara na mga tol, tulungan niyo akong tikman ng isda. Dapat magbahagi rin tayo sa mga lokal na tropa. Tikman mo, kahit konti lang. Oh, kumusta mga tol? Masarap ba? Ayos. Knuckles, mahusay na trabaho mga bata. Mga pare, ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Nagbabahagi tayo dito kasama ang mga lokal na tropa sa mga isla. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Meron pa kaming mas marami pang mga video dito at magkikita tayo sa susunod na wild na adventure. Nagawa na natin, baby! Woohoo! Kita-kits sa susunod mga pare!